Okay, now, pag-usapan naman natin is kung paano natin maiintindihan, kung paano natin magagawang maabot yung goals natin sa buhay. So, with regards to manifestations, law of attraction, marami kasing ways kung paano natin ma-achieve yun. Yung iba, they do meditations, yung iba, they do repetitions, no? May mga law, universal law actually. Pero kasi kung aaralin mo lahat yun, minsan, ang hirap i-apply. You have to really put the attentions and yung routine, gagawin mo yung routine. No? Especially dun sa assumptions at saka repetitions. Kasi yung iba, they have to do the 100 days. Para actually, yung reason kung bakit mo gagawin yon, yung routine, is to embody. Kumbaga, ma-absorb ng katawan mo and ng mind mo na, kumbaga, mapaniwala mo yung sarili mo na yun yung mararating mo, yun yung situations na mangyayari. That's the law of attraction and manifestations. So, it's about, hindi siya about dun sa repetitions and yung sinisend mo. It's about how you believe dun sa situation, dun sa gusto mong marating. Kumbaga parang kino-convince mo kasi yung sarili mo na yun ka. Ang hirap kasi nun you have your mind na nakaset siya na gusto mong mangyari yung future na yon. Ang problema, iba yung nakikita mo sa present mo ngayon. So, hindi ka nako-convince na mangyayari siya. So, halimbawa, gusto mong maging mayaman. Gusto mong magkaroon ng bahay or sasakyan. Yun yung gusto mong mangyari sa future. Pero ang problema, ang dami mong utang ngayon. Wala kang work ngayon. Wala kang source of income. So, yung situations mo, pinapakita sa'yo na imposibleng mangyari yung gusto mo. Kaya mahirap siyang i-apply. So, kailangan yung repetition na i-convince mo yung sarili mo na mangyayari yung gusto mong mangyari sa future. Naintindihan? So, sa repetition na yon, you start to sabihin sa sarili mo na ito, you imagine, visualization, merong ganyan. Para once kasi na visualize mo na nangyayari yung future na yon, visualization can create emotions, feelings. So yung feelings and emotions, yung future, hindi pa nangyayari. Pero yung feelings at saka yung emotions, nung future na yon, nararamdaman mo ngayon. So, yung future na gusto mo, na ilalapit mo siya sa present. So, dahil nararamdaman mo sa present na you feel good, you feel rich, you feel love, dahil yung emotions na yon, yung feeling na yon, nararamdaman mo sa present, nilalapit mo yung future na yon sa present. So, yung possibilities na mangyayari sa future is almost siguro 50%. Pero, hindi yan nangyayari ng isang beses lang. Kailangan you do it, yung repetition. No? You do routine talaga para everyday na-feel mo yung gusto mong future sa present mo. So, kung everyday nararamdaman mo yon, imaginein mo everyday hanggang sa nasanay yung body mo, nagkaroon siya ng sa ini-explain nga ni Joe Dispenza na yung neurotransmitters, once meron tayong mga neural paths about sa brain waves. So, nagka-create siya ng bagong memory, nagka-create siya ng, nag-change. So, yung mismong inner natin,
yung katawan mismo natin, nagbabago siya. So, para siyang computer, pinoprogram mo yung katawan mo. So, yung katawan mo parang nag-install ka ng bagong applications para mangyari yung gusto mong future. Parang ganun. So, doon sa repetition na ginagawa mo, dahil nilalagay mo yung feeling everyday, yung repetition na yon, siya yung parang downloading ang ginagawa. So, yung buong feeling na yon, nagbibigay din yun sa'yo ng energy para magawa mo yung mga dapat mong gawin at maabot mo yung future na yon. Yun yung magbibigay sa'yo ng motivations na ito yung gagawin ko. And then, makikita mo rin mismo sa present mo na yung mga bagay na kailangan mo in order for you na maabot yung future na gusto mo, lalapit sa'yo, nagiging magnetic ka. Because you have positive feelings and emotions. Maganda yung pakiramdam mo. Kasi nga nafe-feel mo na nangyayari yung gusto mo. So, that's high vibration energy. High vibration energy, it's magnetic. So, the more na mataas yung energy mo, positive vibes, the more na magiging attractive ka. Blooming, kumbaga. No? Na makikita ng mga tao na you have a different kind of energy and aura. Now, ano yung possible na pwedeng mag-block sa'yo in order na makamit yung gusto mong future? Tayong mga tao, yun, nakaugalian na natin yun eh. Meron tayong gustong marating. Example, gusto mong mag-travel. Gusto kong mag-travel, gusto kong pumunta, for example, gusto mong pumunta ng Singapore or pumunta ng Switzerland kasi gusto ko makita yung magagandang places doon. Gusto ko talaga, pangarap ko yon, okay? So, yun yung pangarap mo. Oh, sige, punta ka. Pero, anong sasabihin mo? Palaging sila sabihin, kaso mahal eh. Wala akong pera. Diba? Doon sa gusto mong marating at gusto mong gawin, ikaw mismo nagsasabi kung bakit hindi mo siya mararating. Ikaw naglalagay ng wall. Ikaw naglalagay ng separation. Doon sa gusto mo. Lahat ng gusto mo, pwede mo yan makuha eh. Pwede mo yan makuha. Depende yun sa'yo. Depende yan sa conditioning mo. Kasi ganun tayo eh. Tayo yung nagbablock actually. Tayo yung naglalagay ng blockages sa journey natin eh, sa dadaanan natin. So, anong reason bakit hindi mo siya mararating? Kaso wala akong pera, tas ang dami kong utang, ang dami kong kailangan gawin, wala akong time. 'Di ba? Ikaw nagsiset na hindi mo siya mararating kasi ito yung problem. Ito yung nagbablock. Aware ka dun sa nagbablock. Kasi ikaw yung naglagay. So ano ba dapat? Gusto kong pumunta doon. So paano ba ako makakapunta doon? It's what, and ang kasunod ng what is how. Okay? So, kailangan, pag nagsaset tayo ng ganyan, pupunta ako doon, or gusto ko yon, then the question is how? Paano mo siya magagawa? So, you list down, paano mo siya magagawa? Your situation is ito. O, so, anong way? You create ways. Kaya nga co-creator tayo eh. 'Di ba? Kaya natin gawin lahat, kaya natin i-explore lahat. Hindi 'yun bawal. Pero tayo kasi yun co-create. May free will tayo. So yung free will natin, isa yan doon. So kung iisipin mo, wait lang. Di ba selfish? No. That's self-love. If makakatulong yun sa expansion mo and sa life mo,
try to explore. Huwag mo isipin yung sasabihin ng iba kasi change lang yon ng mind mo. Yun actually game problem natin kasi masyado tayo nakatingin doon sa iba, nakadepende sa iba. Well, ito, life natin to. So, tayo ang responsible dito. So, kung iisipin mo kung anong sasabihin nila, hindi naman nila buhay yung buhay mo. So, dapat, if you have to, kung kailangan mag-decide sa buhay mo, you don't ask opinion from other people. You just have to look inward, pray, kasi iba yung guidance kapag nagdadasal. And iba yung blessing and success kapag nandun ka sa point na you're looking for a better life. So palaging nandun ka sa good side. So it's God. God is good, di ba nga? So always pipiliin mo yon. What is good for you? What is good yung feeling mo, no? If tingin mo magiging mabuti yung life mo, then go for it. Magiging masaya ka, then go for it. Kasi yun naman kailangan natin dun eh. Masaya tayo and wala tayong nasasaktan na iba. Yun lang naman yung importante dun eh. Pero syempre kung masaya tayo and then ayaw ng iba nun, wait, sino masusunod? Ikaw o sila? Kasi kung susundin mo sila tapos di ka masaya, diba? It's your buhay mo yan eh. So going back to travel, so you have to remove the what if, remove the doubts, remove the fears, and just go. So sa career naman, halimbawa, gusto kong maging nurse. So sa future, gusto mong maging successful na nurse. Gusto mong makapasa, gusto mong maging successful na nurse. Tapos ngayon, nag-aaral ka. So kung gusto mong maging nurse, ngayon sa present, dalhin mo siya sa present. Para mailapit mo yung future na yon sa present mo. At kumbaga, mabuhay ka na para ka ng nurse. Kumbaga, yung katawan mo at yung isip mo, pinapractice mo na siya. It's like, binabanggit mo na, Lord, gusto ko pong maging nurse. And sa present, pinapatunayan mo kung bakit karapat-dapat ka dun sa gusto mo. So, paano yun? So, gusto mo maging nurse. And then, sa present, anong gagawin mo? You care. You serve people. Sino? Wala kang pasyente? Yung family mo. Sarili mo. Patunayan mo na nag-aalaga ka. At yung pagiging nurse, ine-embrace mo na siya kahit hindi ka pa nurse. Kahit hindi ka pa registered nurse. Kahit di pa ako registered nurse, inaalagaan ko yung may sakit sa bahay. Ako yung nagdidesisyon at nagbibigay sa kanilang ng information about health. Kumbaga, ginagawa mo na yung trabaho ng isang nurse. Pinapractice mo na sa family members mo, sa friends mo. Kahit hindi ka pa nakakapasa. Isa yung way. Kasi mafe-feel mo yun eh. Para ka na rin nurse. Tapos, pagdating doon, sa mismong malapit ka na, mag-e-exam ka na, you just have to remember everything and then you pray. God is looking. So kapag nakita niya na, alam niya na kahit hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, hindi ka pa registered nurse,
ang dami mo na nagawa, ibibigay niya sa'yo yun. God is looking. So tayo, yun yung kailangan natin gawin. Gusto natin yung isang bagay, patunayan natin na karapat dapat tayo dun. Then, ma-achieve natin yun. Tayo kasi minsan gusto ko yun. And then, Lord, nag-aantay tayo sa himala and sa luck. It's not about the luck. It's about your energy. Paano mo ba siya nilalagay sa sarili mo? It's how you put the energy sa sarili mo. Kasi pag nilagay mo sa sarili mo yon, and embody mo yon, nilagay mo sa sarili mo na you have that feeling na nangyayari siya, nilagay mo sa sarili mo na good, positive, nilagay mo sa sarili mo lahat yon, you will attract your future. Ilalapit mo siya, hinahatak mo siya papunta sa'yo. Mangyayari siya. Diba? So kung yun yung ilalagay mo sa sarili mo, yun yung mangyayari. So kung nilalagay mo sa sarili mo is yung negative, yun yung mangyayari. So kung isipin natin na baka hindi maging successful, yun yung binabanggit mo sa sarili mo So yun yung ma-attract mo. So you have to change that kind of attitude. So if you really want to become better, yung life mo maging better and maging happier and maging successful, dapat lalagyan mo yung sarili mo ng positive. Lalagyan mo yung sarili mo ng good feeling, good vibes. All the positive lalagyan mo sa sarili mo. And yung positive na yun, ma-attract mo. It will come out. So you have to try that every day. See paano nag-change yung energy mo. And then, tignan mo gaano ka nakalapit doon sa future na gusto mo. You set the future, remove the blockages. Never put blockages. Okay? So, yun lang. Sana nakatulong, and kung meron pang mga questions and gusto ng clarifications or other stuff, message lang or subscribe and click the notification bell para kapag may additional akong upload ng mga videos, mapapanood nyo. Then, kung sino man yung gusto ng connections and additional friends, pwede naman. So, just message me, comment down below, and see you on my next video. Thank you, and God bless.